Good evening. Happy Wednesday night. Welcome to the Upper Zoom prayer gathering. And good evening kay Ate Janet, Kuya Aldrin, Ate Jasmine, Ate Faith, and Kuya Sai. Magandang gabi po. Good evening din kay Kuya Manny. Good evening po. Okay, dokes. Siguro, let's start with our praise report. Hindi pala, ano pala tayo? Sorry. Sandali lang po. Ayusin natin to. Ayan. Okay. Okay, sige. Mag-good evening tayo ulit. Welcome sa Simbang Pinoy. Ngayon ay November 12, 2025. Welcome tayo sa Upper Zoom Prayer Gathering. Tuwing alas 8 ng gabi, Merkules, tayo magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sa gabing ito ay si Ate Janet, ang ating facilitator. Next week, ayan, si Beth Tamayo. Okay. Tapos si Kuya Manny, and then si Kuya Aldrin, and so on and so forth. Alright. So, let's start po. Ate Janet, good evening po. You may start na po. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. So, unahin po natin yung word ngayon. So, before po tayo magsimula, tayo pa manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami, Panginoon, ay nagkakasama, Lord, for us to be able to study your word. We pray for your wisdom, O God, to be upon us all tonight. You be at our midst, Lord, Holy Spirit. Give us guidance in everything that we do. May we give glory to you, God. Thank you so much, Father. Father, in Jesus' name, Amen. So ngayong gabi po, ang ating pong text is about 1 Corinthians 2:16. But we have the mind of Christ. So before we get into our text, tingnan po natin kung sino yung sumulat ng ating text sa gabi ito. So ito po ay matatagpuan sa Corinthians. Ang Corinthians po sa mga taga-Korinto. Ang background po ng ating text ay sumulat po si Apostle Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat during that time, ang mga taga-Korinto ay nagkakaroon po sila ng mga problema sa kanilang simbahan. So, this is the church in Corinth, meaning to say, Apostle Paul is addressing the problem in the church of Corinth. So, ito po, basahin po natin. Sabi niya ganun dito sa background. Um, Despite all the problems in the church at Corinth, the believers there had been received God's grace and were sanctified in Jesus Christ. So, ang mga problema po ng mga taga-Corinthians doon ay ito. So, the existence of factions in the church was caused by exalting human leaders and embracing human wisdom. This practice, Paul points out, opposes the wisdom of God. Human leaders are only instruments to accomplish God's work. They are His stewards, and their faithfulness will one day be judged by Him. So may mga may divisions din po ang ating Corinthian church during that time. So remember si Pablo nasa loob ng kulungan. Naaalala niyo yung Corinthian church. Sabi niya dito sa Corinthians 1:1, Paul, called to be an apostle of Christ by the will of God and our brother. So, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and Savior. Ito po yung greeting ni Paul. Miski sa book of Ephesians, sa Galatians, ito rin. Grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. So, ina-address po niya yung problema dun sa the Corinthian church. Dito sa 1 Corinthians 10, sabi niya, I appeal to you, brothers, in the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another, so that there may be no divisions among you, that you may be perfectly united in mind and thought. So, meron pong division, may pagkakahati-hati yung ating mga kapatid dun sa Korinto.
Tapos sabi nung isa dito sa verse 12, what I mean is this, one of you says, I follow Paul. Another said, I follow Apollos. Another said, I follow Kephas. Still another, I follow Christ. Hindi po sila magkaunawaan. May kanya-kanya silang mga sinusunod. Kaya nga po si Pablo, kahit na nasa kulungan, sumulat siya sa mga taga-Korinto. Ngayon, ano ba yung sabi rito? What is the mind of Christ? So, define po natin what is mind and what is brain. Pag sinabi pong brain, this is a physical organ located in the skull, which processes information and control body functions. Ang mind naman, mami, doon ka muna, please. The mind is compassing thoughts, feelings, consciousness, and perception. Kung papaano po ba tayo mag-isip. Ngayon, bilang mga mananampalataya, we have to have the mind of Christ. Kaya po nagkakaroon ng mga division, nagkakaroon ng mga problema sa church kasi nadi-divide. Pero kay Kristo, we should have only, di ba, we have one body and kumbaga, we have one body but different parts. Pero they are working in alignment all together for one purpose, and that is to glorify God. So, ngayon po, uh, okay. How do we, so yun yung ating text, tapos yun yung ating background. Ngayon po, paano po tayo magkakaroon ng solusyon doon sa mga problema? Ano ba ang sinabi ni Paul para magkaroon ng solusyon yung mga problema ng mga taga-Korinto? Yun nga yung sinabi niya, but we have the mind of Christ. So si Kristo po yung solusyon doon sa mga problema na sinabi niya sa mga divisions, mga kung ano-ano pang mga ano. We have the mind of Christ. Pag sinabi po bang mind of Christ, ano ang ibig sabihin nun? Alam niyo po si Jesus Christ, I remember dun sa Matthew 4 ata yun. When he was tempted, sa amin ganun ni Satan, if you are the Son of God, you can turn these stones into bread. Pero sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, meron po talaga tayong kaaway. Kaya mga causing ng mga division na yan, mga cause niyan, is yung ating kaaway, that is Satan. So, how are we going to fight Satan? We have to fight Satan by the word of God. And Christ Himself is the Word. Di po ba? Sabing ganun, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So, mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng mga problema sa ating kaisipan. Actually, that's where the battleground is. It's in the mind. Mga doubts, mga fears, mga double-mindedness, yan. Kapag ka po hindi talaga naka-align kay Kristo, nagbubunga yan ng mga marami pang problema. So we have to submit our mind to Christ. So, ngayong gabi po, how are we going to apply yung mind of Christ sa atin? Paano tayo magkakaroon ng kaisipan ni Kristo? So, kung matatandaan po natin yung kwento, meron pong di po ba may nahuling babae sa pangangalo niya. Sabing ganun, oh, according to the law of Moses, if you found someone who's committing adultery, she should be stoned hanggang mamatay. Pero alam niyo po si Kristo, yung kaisipan ni Kristo na sabi niya, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Pero wala pong bumato sa kanya. So meaning to say, the mind of Christ is very forgiving, nagpapatawad. Hindi po siya, it doesn't keep the records of wrongs. Ano pa po, yung mind of Christ. Actually, yung mind of Christ is not legalistic. Ano ako dyan? Sapul ako dyan, legalistic ako eh. Pero yung mind of Christ, sabing ganun, di ba? If you have, meron kang tupa na nahulog during the Sabbath day, are you not going to help and bring that the lamb out of the pit? Alam niyo po. So, talagang dinidefine ni Lord lahat ng mga laws, ng mga rules, just for Him to be able to show the love, the love of God to the people. So, aside from that, ano pa po ang makikita natin sa pag-ibig ng Panginoon? Um, ang pag-ibig, yung mind of Christ, it is surrendered to the Father's will.
Remember, dun po sa, nung papako siya sa Luke 22:22-42, Jesus prays, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but your will be done." So, surrendered yung mind ni Lord, ni Jesus, dun sa Father. So, yun po ang mind of Christ. So, paano po ba natin maiso-surrender fully yung ating kaisipan kay Kristo? So, nung pong tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, sabing gano'n, the same spirit that raised Jesus from the dead is the same spirit that is in us. So, kasama po nating tinanggap yung kapangyarihan na yun, yung Espiritu Santo na buhay sa atin. Pero, kailangan lang po nating, kumbaga, diligan, uh, we need to cultivate yung yung salita na yun para noon magbunga sa atin, makita yung kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. So how are you going to apply this for us to be able to have the mind of Christ? So application po for our lesson for tonight. We have to cultivate our inner lives. We have to immerse ourselves in the Bible as it contains God's thoughts and character. We have to meditate on the teachings and let these teachings shape our thinking. Kasi alam naman po natin, bago magkaroon ng isang plano, nabubuo po yan dun sa ating kaisipan eh. And now we have to ask, we have to assess, and we have to evaluate. Ito bang kaplanuhan ko na to eh nakakalugod sa kalooban ng Panginoon? So aside from that, cultivating our inner life. So we have to pray daily. Napaka-importante po bilang mga mananampalataya. We have to pray. Even Jesus himself, before he performs miracles, he go to his Father early in the morning. He wakes up and go to the mountainside and pray. Bakit? Kasi po nandun po talaga yung power sa prayer. He prays daily. So tayo pa kaya ng mga mananampalataya? We have to pray daily and ask God for help to gain a Christ-like perspective, to be more like him, and have his peace dwell in us. So aside from that, we have to reflect on God's character. We have to focus on God's love and compassion. And ito na po yung last. Patapos na po tayo. We have to make use of visual reminder, place, verses, and images or spiritual messages for us to be able to be reminded every day. Yun, para po talagang bumaon po sa ating kaisipan yung mga aral ni Kristo. So, yun lamang po ang aking maikling bahagi sa gabing ito kasi why is the mind very important? Kasi yan po yung, kumbaga, unseen territory of the war. Itinatanim ng enemy yung ating mga, yung gumisan, yung, di ba, sabi ganun, gaya ng 10 spies, 12 spies pala. Pero yung dalawa may good report, yung 10 badang report nila. Kaya hindi sila nakapasok sa battle sa Promised Land. Kasi nakita na nila talunan na sila. Pero kung makikita natin, just within our mind, panalo tayo, will be able to overcome. And then, I just wanna share, itong si Eman Bacosa, anak ni Pacquiao, yung kanyang love child to other women. I was just so blessed din sa batang to na I believe the reason why he was able to overcome, alam niyo po, ah, ang hirap ng pinagdaanan ng batang ito. Pero I believe the word of God has been implanted in his mind. Nakita na niya na panalo pa rin siya despite na anak siya sa labas, inapi siya nung kanyang first stepdad, and then yung kanyang laban, dito lang, kaya ko lang siya nakilala dahil sa lately, biglang nagpapa. Sabi ko, grabe Lord, talagang the battle begins in the mind. So if we already won the battle in our mind, magmamanifest po yan in the physical. At magkakaroon tayo ng reality indeed. We have the victory in Christ. So, yun pong ating Q40 for tonight. Can you share an experience when you put the mind of Christ in you? Troubles just made lighter to carry, or how do you practice the mind of Christ? Ako na po yung unang sasagot dito. How do you practice the mind of Christ? Sa akin po, no bago po kami dito sa Amerika. So I was just kind of like
confused. Ano ba gagawin ko dito, Lord? How will I start? Dental assisting ba? Or caregiving? Or nursing? Ano ba, Lord? Pero alam niyo po, the one thing that God had put into my mind that time is, sabi ng Lord sa akin, what is in your hand? Yun po yung tinanong niya kay Moses eh. What is in your hand? A stick, sabi niya. So, from there, sabi ko, okay, Lord, this is what I will gonna do. So, from there, I believe na there is something that God want me to do. And yun nga po, pinarso ko yung NCLEX ng LV. So, praise God. And God is so good through His instruction, mas magaan ang buhay. So, yun lamang po. Pastor, back to you. Thank you so much for everyone for listening. Maraming salamat po, Ate Janet. So, yeah, background lang, ano, kasi si Paul, kung mapapansin nyo, naging Christian siya after the road to Damascus, dun sa Book of Acts, ano, and then, lately, pinag-aralan natin siya nung kasama niya si Barnabas, nung sinend sila ng mga disciples, mga apostles to be missionaries, no? At madami silang napuntahang lugar. Hindi lang yun, madami silang na-plant na church. No, isa sa mga church na na-plant nila ay sa Corinth. Yung Corinth kasi kilala yan kumpara sa ibang mga simbahan. Kilala to sa medyo may kumbaga nakakaluwag-luwag sa buhay, nakakaangat ng konti. Kaya diyan kinuha yung Corinthian Gardens, no? Diyan sa may Quezon City, na kung saan mayayaman yung mga nakatira, parang ganun. So, pero ang scene ng iba-ibang scene din yan, yung Ephesus, yung Corinth, yung Thessalonica, iba-iba sila ng mga scenes, no. Isa sa mga masyadong evident na scene dito sa Corinth, yung sexual immorality, no, yung drunkenness, yun nga yung pagiging greedy, no, nalilimutan si Kristo at ang ginagawa palagi ni ano, at saka yun nag-aaway-away sa loob ng simbahan. Ang ginagawa palagi ni Paul ay sumusulat siya, no, kaya ang tawag sa kanyang mga ano epistles or letters of Paul, no, to the churches. So ngayon sa present day ngayon, ah para maging kumbaga para to apply, no, the book of Acts o yung ginagawa ng mga unang apostles o ng unang church. No, ako particularly what I do is kumbaga I use the technology, no? Ginagamit ko yung Facebook Messenger, di ba? Or texting or whatsoever. At ganun din, sumusulat din ako na ganun tono na parang kay Pablo na reminding people, no? So parang lately lang uh, nagsisend ako ng mga parang very very short letter, hindi naman kasing haba nung kay Paul, na wala namang verses, wala namang chapters. Pero lately lang, kung part kayo nung La Filnes family na group chat, I shared there na, kasi dito ang tanong, how do you practice the mind of Christ, no? Or can you share an experience, no, when you put the mind of Christ in you, no, troubles just made lighter to carry. So, so familiar naman tayo kung ano yung mga pinagdadaanan natin sa simbahan. So, isa sa mga yung sinulat ko na pinahatid ko sa lahat, no, sabi ko, sa panahon ng hindi pagkakaunawan o pagsubok sa ating pamilya sa simbahan, tahimik na naipapakita ang ating mga puso at pananampalataya. Piliin nating panatilihin ang katapatan at pag-ibig na gaya ni Kristo. Ayun, sakto, di ba? Practice the mind of Christ. At tumugon ng may pasensya, malasakit, at hangaring magdala ng kapayapaan. Sa bawat hamon, naway ang ating mga salita at kilos ay sumalamin sa biyaya, pagkakaisa at tahimik na lakas ng pag-ibig ng Diyos. O yun. So that's how I do it. No, I mean, I base it what kung ano yung nababasa natin sa Bible and somehow translate it as an encouraging words to people na alam mo yun, imbis na mag-retaliate ka sa hatred, mag-retaliate ka ng pag-ibig, di ba? Or wag ka ng kumibo whatsoever. At marami pang ibang klase na pinagdadaanan ng mga tao, di ba? Kasi ang tao naman, ano eh, madaming ano yan eh, madaming pwedeng tawag nito, pwedeng mangyari sa pang-araw-araw niyang buhay, no? Sa kagaya ng sa Corinth nga. So, yun yung sagot ko doon, Ate Janet. So, magandang gabi muna tayo sa lahat bago tayo magtanong.
Okay, balikan lang natin yung ating ano. So, magandang gabi sa iyo, Kuya Manny. Magandang gabi sa iyo, Ate Malen. Magandang gabi sa iyo, Kuya Vince and Ate Mai. Good evening sa iyo, Churo, Tyron. Thank you sa pagtulong mo kay Ate Girlie. Magandang gabi sa inyo, Kuya James. Angeli and Heather, good evening to you guys. Lola Fepot, magandang gabi sa iyo. Pastor Bert, good evening po. Ayan, so ang ating ang ating mga non-listening are si Kuya Aldrin, Ate Jasmine, si Ate Faith, Kuya Sai, and si Ate Amy. Magandang gabi rin sa iyo, Darren. Ayan. So, let's start, no? Siguro yung mga listening mode, please pakisulat na lang po yung inyo pong mga sagot mamaya at babasahin ni Ate Janet. So mag-start tayo siguro Ate Janet, no? Kaya Kuya Aldrin at saka kay Ate Jasmine. Magandang gabi po sa inyo mga Anastasios. Good evening po, Pastor. Mhm. Good evening. Po sa inyong lahat. Ano po, we agree po dun sa sinabi po ni Sister Janet na we need to cultivate our faith. Yun nga, by praying, by reading the Word, by fellowshipping with fellow believers. And then, as we grow and mature, mapapansin niyo na po natin yung growth po natin in how we reflect Jesus. So, yung mindset po natin naging katulad na rin po, katulad niya unti-unti. Like for example po, sa akin po personally, before po pagka nalalagas po yung worship team, lalo po yung mga instrumentalist, may konting ano po may konting bitterness, may konting disappointment. Pero lately, ano po, mas mabilis na po makamove on kasi I just trust in God na He will send more workers. He has never failed. He will, if He can do it before, He can do it again. Na basta tayo po, we need to be faithful sa pagsuserve and God will do the rest. He will send more workers and sa Team Papuri po, we continue to pray na people would step up, people would hear the call and would say yes to the call. So, yun po, lalo na po yung sa mga youth. Sana po, magpadala po si Lord ng mga youth that are interested and eager to learn. So yun na po, we just put our trust in God and everything will fall into place. Yun lang po. Thank you po. Amen. Amen. Maganda yung sinabi mo, no? Yung somehow pag may mga ganito nangyayari, no? Somehow makaramdam tayo ng disappointment. Yun yung ginamit mong word, no? Disappointment. I think that is the perfect word na how you will describe yung talagang initial na mararamdaman mo. So, ang pag-ingatan lang natin is that whatever is happening, it's okay to be disappointed. Do not ever turn it into hatred. Kasi kapag ka nag-turn yan sa hatred, iba ang iba ang consequence na marireceive natin, 'di ba? So, tsaka nung unang sinabi mo, Aldrin, na kanina sabi mo, kumbaga, being with the word, no? Tapos, fellowship, no? Kumbaga, ano siya, no? Talagang, parang requirement talaga, no? Kasi para ma-mold yung pagiging Christ-likeness, para makuha mo yung mind of Christ. I'm just reminded lang yung may kasabihan na the hand that rocks the cradle, or the hands that rocks, ano ba, tama, the hand that rocks the cradle. Kumbaga, sino yung nagpapalaki sa baby? Yung, yung mindset no nagpapalaki sa baby. Yun yung ini-impart niya doon sa baby hanggang sa lumaki. So may mga naka-KMJS, no, mga ano yung KMJS mo yan, yung mga nilagaan sa Singapore, nilagaan sa Saudi, sa Royal Palace, 'di ba? Tapos sila nagbabalikan sila sa pumupunta silang Pilipinas. Hinahanap nila yung mga yaya nila kasi they love them truly at kumbaga mas malapit pa nga sila kaysa sa tunay na magulang, no, doon sa mga nagalaga. Bakit? Kasi na-impart na yung mind nila, yung mindset nila doon sa baby. And tayo, kung gaano tayo kalapit. Kasi
kung saan tayo malapit, yun yung maghuhubog ng ating kaisipan eh, yung mind natin. Kung gusto natin lumapit kay Kristo, edi magbabad tayo sa salita ng Diyos, magbasa tayo ng Biblia, matin tayo ng Wednesday, ng Friday, ng Sunday. Alam mo yan, hindi ka lalago kapag atin ka ng Sunday pero nasa labas ka ng Wiley, di ba? Imposible kang lumago. So, kumbaga, ah, ano siya eh, kumbaga, it's a requirement eh, no? Tapos yung fellowship mo sa fellow believer, no? Kasi sa courtyard, I've seen a lot of people praying for one another, alam mo yun, counseling, alam mo yun, explaining the the events or what is about to transpire in the future, mga ganun. So, kumbaga, we became uh, Christ-like pagdating sa mindset. Ayun. Thank you, Aldrin. Go ahead, Aldrin. Sige, go ahead. Dadagdag ko lang po, Pastor, kasi ano as you get to know more about Christ, nagiging evident na po yung fruit of the Spirit. So isa po doon yung peace. So actually, Pastor, yung sinabi ko po today, hindi po ako yung nakapansin. Yung wife ko po ang nakapansin. So siya po yung nagsabi sa akin na yun po yung napansin niya sa akin na ganun na po ako nag-mature, nag-handle ng ganung sitwasyon. Hindi na po ako nag-grumble about it. I just hold my peace. So yun po, thank you po. Yeah. At sabi nga nila, ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Di ba? So, yun. Okay, maraming salamat sa mga Anastasios. Lipat naman tayo dito sa mga Maranan. Sorry, Meneses. Magandang gabi, Ate Faith and Kuya Sai. Sir Jeff, patingin po Mm. ulit ng naman. Ayan, medyo nag-chachapi ka lang. Ayan. Ay, hello po. Ayun, can you share experience? Siguro po yung na at the top of my mind po, ang naisip ko ay yung first trimester po nung pregnancy, yung parang ang daming worries, anxieties, ganyan. Tapos, ang daming uncertainties, ganyan. Hindi mo alam kung anong nang mangyayari, ganyan. So, I think nakatulong po sa amin yung remembering that we have the mind of Christ. Like, uh, how Jesus surrendered din sa will ni Lord. Kasi tanda ko po nung first few weeks, 'di ba, yung wala pong heartbeat si baby. Wala pa. Hindi walang na-detect na heartbeat nung ultrasound. Kinakabahan po ako noon. Tapos nung papunta na po ako dun sa ultrasound, parang the night before nag-pray din po kasi kami na kung ano yung will ni Lord, ganyan. Patanggapin namin. But of course, we're believing na meron po, ganyan. Tapos yun nga po, sinagot po ng Panginoon. So, tapos yung sunod-sunod po na spotting and ang dami pong nangyayari. So, yung just yung total surrender lang po sa Panginoon and aalalahanin lang na kasama po natin siya sa bawat ginagawa natin. So, agree po kay Kuya Aldrin yung sinabi niya na it's important to really read the Bible and then study how Jesus parang reacted, how Jesus responded dun sa mga pinagdaanan niya rin po para we can follow his example. Parang we're reminded ano ba yung proper response pag may mga ganong situation po. So, as a result, yun po, mas gumagaan po. Yung sabi po sa Bible, di ba na, come to me who are weary, so I will give you rest, for my yoke is easy and my burden is light. Yung promise, yung pangako po ng Panginoon sa atin. So, yun po yung sagot po namin sa number Amen. one po. Amen. Salamat. And makikita mo naman yung reaction ni Lord, no? Pagdating doon sa may nakita niya, kasi tulog siya eh. Nakita niya, tapos ginising siya ng mga disciples, no? Kasi lubog na yung bangka, tapos yung storm, grabe, no? Parang yung storm na si Typhoon Tino. Tapos sabi niya sa storm, no, be still. No, chill na chill, tapos tumigil yung storm, di ba? So, kumbaga tayo, likas ata na ano eh, no? Kumbaga minsan nalilimutan natin
yung calmness ng Panginoon, nagayahin siya, tapos nagiging warrior tayo, di ba? So, yung mindset niya, laging ganun. Merong, alam mo yung taas ng confidence. Nagkakagulo na pero kalmado at relax na relax. Diba? Nagkagulo na, nataranta na yung mga tao kasi patay na daw si Lazarus. Tapos pagdating niya dun sa, sabi niya, hindi pa tayo pupunta. Papalipas pa tayo. Tapos pagdating niya doon, medyo, sabi nung mga kapatid, nako kung dumating lang kayo mas maaga, baka buhay pa yan. Pero sabi niya, ah, dumating ako dito para i-glorify ang Panginoon sa mangyayari. Sabi niya, Lazarus, come out. Di ba? So, yung mindset ni Christ, no, kumbaga parang kapag magagaya mo lang siya kapag babad ka sa salita niya. Di ba? So, kapag ang pinapanood mo lagi si Christy Permin, si Francis Leo Marcos, si Anjo Iliana, so yung mindset mo puro ganun, puro kagalit, puro hatred, puro pasabog, puro ano. So, kumbaga, kung sino yung lagi mong kasama, yun ka. 'Di ba? So, dapat pipiliin mo yung mga tao na kasama mo, pinapakinggan mo, at saka yung Panginoon na lagi mong sasamahan sa umaga pa lang, di devotion ka na, 'di ba? So, yun, kumbaga, that's how you practice the mind of Christ. Amen. Salamat, mga Maranat, mga mga Meneses. Magandang gabi sa iyo, Kiko. Last but not the least, Tita Amy. Good evening, Tita Amy. Una po ba? Apo, Hmm. kaya nga po. Ayan. Ayun. Ano na nga ba yung sa tanong? Yung mindset of Christ, di ba? Apo. Ayun. I believe po yung sa sinabi tama yung sinabi ni Sister Janet na we could only understand the mindset of Jesus Christ if we really keep on reading His Word, because we will know and understand how He treated people, even those who are accusing him or planning to kill him or doing evil to him. He is so compassionate and forgiving. So I believe po na hindi man natin mapantayan yung talagang mindset ni Jesus Christ. We cannot duplicate it. But at least we could pattern our uh, actions doon po sa mga ginagawa ni Heso Kristo. So sa araw-araw na pakikinig natin at sa Linggo, Wednesday, and Friday na pakikinig natin sa Word of God, sa mga sermon ng pastor, sa lahat ng patungkol sa ating Panginoon ay matututo tayo, maintindihan natin kung ano ang puso at damdamin ni Jesus at kung ano yung how he treats people. So sa amin po ni Alvin, yun po ang aming kakaintindi na patuloy lang na makinig, magbasa sa kanya at patuloy na magbigay ng at makipaghalubilo sa mga kapatiran na naniniwala sa kanya. Yun po ang akin po. Thank you po. Amen. Salamat po, Ate Amy. And good evening din kay Kuya Alvin. All right. So, Ate Janet, basahin na natin yung ano. Gusto niyo po ba kayo magbasa nung nasa chat box? Okay po, Pastor. Sige po. Okay, yun po Okay po. kay Ate Darren, ang sabi po niya, good evening po. For me is answer number 2. Practicing the mind of Christ is by changing how we think. Kung ang pag-iisip natin hindi nakakapag-glorify kay Lord, huwag na po natin gawin. What we think, it results sa action natin. Dapat sa isipan pa lang, baguhin na natin or pigilan na. Kaya kailangan punuin natin ang ating isipan ng mind ni Christ, which sabi sa Philippians 4:8, we believers instruct to focus our thoughts on what is true,
noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. Yun lang po. Salamat. Thank you, Ate Darren. Kay Sister Angeli, ang sabi po niya, good evening po. Ganyan na ganyan po dapat ang answer ko like Ate Faith's answer. Kaso po, nabura yung tinype ko. Ang haba po ng answer ko, but tumpak po. Same answer po ako as Ate Faith. Si Jesus po, kasi ah, may anxiety, si Jesus po kasi may anxiety siya noon, especially knowing he was about to crucified. Yeah. But he but he trusted the Father's will, so his burden became light, as painful and excruciating as it was. So si Tita Male naman po, how do you practice the mind of Christ? This is for me the hardest to do and yet the right thing to practice as I stand truth in belief of Christ. When I am in the middle of crisis, conflicts, and disagreements, I normally strongly argue based on facts and logic. However, now that I know and continue to know the love of Jesus, I now practice to pause and pray for calmness and wisdom with faith and the knowledge that only through him that nothing is impossible and that through the power of the Holy Spirit my approach has improved. My mind process totally tries to align with what Christ will think of me. Practicing. It's a work in progress. Thank you so much po, Tita Maling. Amen. Mhm. Amen. Amen. Alright, magandang Very gabi sa good. inyo, Ate Anelu and Kuya Mark. Magandang gabi and happy anniversary. Alright. So, punta na tayo, Ate Janet, dito sa ating praise report, no? And prayer request. So, ayun lang po. Share ko lang po dito. Ayan, praise report and prayer request. Unahin na uli natin ang mga Anastasios. Mga Anastasios. Good evening po sa lahat. Good evening. Praise report po is thank you po kay Lord sa araw-araw na paggabay at alalay niya sa amin. And na healthy po kami lahat and tayo rin po nagiging okay na po ang lahat. Thank you Lord and sa lahat sa everyday na devotion po namin ni Aldrin, share ko lang po na maraming binibigay si Lord na wisdom na talagang nagli-lift up sa amin na everything will be okay. Yun po. And nagpapasalamat din po ako kay Lord dahil um, mas nagiging maayos po yung trabaho ngayon dahil meron din naman po mga hindi magaganda nangyayari pero si Lord po kasi lagi nandyan. So, lagi niya akong pinoprotektahan po na kapag may let's say sabi natin na parang may gustong sabotage, like sabotage po, is inaano na kagad, nire-remind kagad ako ni Lord na um, lagyan mo na, i-cover mo yan, plastic mo yan, na make sure na ganito, na hindi yan, walang makakabukas. So, kasi may nangyaring incidents po na hindi tama. So, papasalamat pa rin po ako kay Lord dahil yung manager ko po, mas naniwala siya sa akin na maayos ako magtrabaho, na talagang nakita po niya kung paano talaga ako magtrabaho. So, alam naman po namin kung sino, pero pinagpipray ko na lang po siya na bigyan pa siya ni Lord ng mas makilala siya and magbago po siya para sa pamilya din po niya. Yun lang po, thank you po. And yung ano po pala, prayer request is safety po ng lahat. Yun lang po, thank you. Amen. Amen. And safety rin sa iyo sa iyong workplace. Ayan, ingat. Okay. Magandang gabi. Sino next natin, Ate Janet? Sinong gusto mo? Si Ate Faith? O ikaw? O si Ate Amy? Praise report po ba, Pastor? Apo, ikaw na po siguro po. Sige, ako na po. Okay, napapasalamat po ako kay Lord. Kanina yung USCIS interview ni Nicole, nakapasa na po siya sa immigration interview niya. Kami po next week, yun po yung aking prayer Citizen na, request. citizen. Opo, opo, Ay, opo. hindi, But ano na, citizenship.
Hindi na yung ano, yung interview tapos sumpa, hindi na ganun. Hindi po eh, ini-schedule po the Oh, Oo, following. binalik na sa Hindi po. dati. oo. Opo, Yung anak niya. question muna. Opo, Yun. ganun po ngayon. Nung, Mag-sit pa. Ano. nung pandemic kasi, ano tawag nito, pagka in-interview ka, sumpa ka na eh. Oh, Yeah. Pero okay naman, at least ano. opo, opo. Thank you So, po. yeah. Hingi na lang kami ng tips. Kami, kami na susunod ni Tyron no? Tyron, ha? Sabay tayo, Tyron, ha? Okay, good evening, good evening. Salamat po, Ate Faith, Kuya Sai, it's your turn. Kami po, praise report po. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng tumulong po dun sa baby shower namin nung Sunday. Tsaka, Mhm. bless din Successful, po. ha? Opo, masaya po. Gustong gusto Ah, ko yung, ano yung mga games, eh. Pagdala nung gabi. Pinanood ko na lang sa YouTube, eh. masaya po yung mga balo. Sabi nga, uy, iba yung games ngayon na. Ano po, ah, thank you po sa lahat ng tumulong mag-organize, mag-MC, nagbigay po ng gifts, ng regalo po para kay baby, tsaka nagdadasal pa rin po para sa ano po, sa kay baby po. 31 weeks na po kami today. Oy. So, po, sabi ko ilang linggo na lang, diyan ka lang muna, huwag kang lalabas. Mhm. So, ano po, may check-up po sa OB. Ano po, hospital tour ko po bukas. Tingnan ko po kung saan po ako pwede manganak. So, tapos ang prayer request po yung healing po ni Mama, yung kanyang lalakad, tsaka yung sugat niya po na po, tsaka babalik na din po next Monday po si Mami from the Philippines. Na-move po yung flight niya kasi nga po yung bagyo. So yun, Mhm. safety sa pagbalik po ni Mami. Yun po. Ayan. Salat ko lang. Ah, safe travel. Back home. Ayan. Okay, dokes. Salamat mga Meneses. Okay. Ate Amy, kayo na po. Kay Alvin. Ay, sorry na mute ko kayo. Sorry po. Paki-unmute po. Sorry, sorry. Ate Amy, sorry na. Ayan, 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 ayan. Go. Ayan, yan. Okay, okay. Okay, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil nakalipas na rin ng ilang linggo. Hindi na Hmm. bumalik yung sakit ng tiyan ni Mang Alvin. Amen. Ano na lang, talagang kalimutan na yung mga masasarap na mga lechon, yung mga ganyan. Hindi na talaga pwede. So, isda na lang at saka gulay. Anyway, sabi nga ng kapatid niya na doktor, sabi niya, natikman mo lahat yan, natikman mo na lahat. So, wag mo Hmm. na kainin. So, yun po, talagang iwas-iwas na talaga. So, Mhm. yun. So, salamat po na at least baling na siya. Pero, ang prayer request po namin, na sana kahit pa paano, magawa pa rin yung surgery ng kanyang, kung kailangan, pag-aaralan pa nila kung kailangan na tanggalin yung gallstones, yung gano'n. Hmm. Yun, para talagang hindi na bumalik yung sakit. At ako din po, ang prayer request ko, yung ubo ko po, pabalik-balik lalo na ngayon na malamig na ulit. Ayan na naman ang allergy, yung ganun po. So yun po ang prayer request ko po. So thank you po. Amen. Thank you po. Thank you. Okay, dokes. Ate Janet, basahin natin yung mga kanilang praise report and prayer request po. Simula kay Sige Ate po. Angeli. Kay Angeli, saan na ba? Angeli, okay. Praise report. 29 weeks na po ako today and getting closer to my due date every day at super active po ang baby. Praise the Lord din po for everyday protection and good health po sa amin ni Eder at Edric. Prayer request, nagka-UTI po ako and was on a fifth day antibiotic course po. However, my doctor wasn't sure it would work kasi po
resistant ako sa maraming antibiotics. Early this morning, I had another spotting. So tomorrow po, I might go to labor and delivery to get checked. Praying po na benign po yun at hindi delikado po since kaka-UTI ko lang. Medyo worried po ako that I could turn into a kidney infection if the antibiotics indeed didn't work. Salamat po. Okay, kay Sister Analu, praise report. Thankful po kami kay God. We, teka, nawala. Saan na ba? We survived. Benchmark. Teka, teka. Okay, kay Sister Analu. Praise report. Thankful po kami kay God. We survived 25 years and survived the Mhm. celebration. Thank you to everyone who celebrated with us. Prayer request, peace of mind, and safety for all. Yun po yung kay Amen. Sister Analu. For Darren, nagpapasalamat ako kay Lord na nakaabot ang aking papa sa edad na senior citizen. Thank Amen. God sa dagdag na taon na binigay sa kanya. Prayer request po, pa-pray ko po si Noel kasi lately sumasakit po yung ulo niya. Although clear Mm. naman lahat ng test niya pati CT scan. Thank God, pero masakit pa rin daw hanggang ngayon. Baka sa mata niya naman po. Pa-pray na lang po siya. Salamat. Thank you so Mm. much. For Ate Vince and for Vince, my praise report. Ate Vince ka rin, ah. Sorry for Ate Mai and Kuya Vince. Praise report, praise God for the protection and provision sa araw-araw. Pray request, good health, especially lumalamig na naman ang panahon. Thank you po. Okay, yun po, Amen. Pastor. Opo, salamat po. Mag-ingat po tayo bukas, Biyernes, Sabado, Linggo. Parang may ano daw po, maulan, 100% yung ulan. Now, although tayong mga Pinoy naman medyo sanay sa ulan, no? Pero hindi mo masasabi kasi rin dito. Dahil sanay nga tayo sa ulan, hindi naman sanay mag-drive sa ulan yung mga katabi natin sa freeway. So, lakasan ng ulan, bibilis pa magpatakbo eh. So, mag-ingat po tayo, mag-ingat din sana po sila, walang aksidente. At saka, maging safe, no? Walang mag-landslide or bumaha or something. Okay, Docs, tayo po'y dadako sa ating panalangin. So, sandali lang po. Ayan, ayan, ayan. Ayusin ko lang po. Tapos na po tayo sa praise report and prayer request. Tapos na po tayo sa ating devotion. So, mananalangin po tayo sa panalangin po natin. Pangunahan tayo ni Ate Janet, no? Instead, ang ginagawa natin dati, nililist down natin yung mga name. Ngayon, per birthday month. So, 4 na Wednesday kang ipagpipray pag birthday month mo. So, kayo maglala, lahat naman kayo tatamaan yan. Okay? Kasi lahat naman nagbe-birthday, siyempre. Okay, tapos ang magpipray po sa Church of the Nazarene ay si Ate Faith. Sa mga prayer requests naman natin ay si Ate Jasmine. Si Kuya Aldrin naman sa ating mga connecting events, no, mga discipleship and so on and so forth. And then kung meron kayong gustong ipanalangin na hindi nabanggit, nalimutang mabanggit, eh, pwede niyo po sabihin sa popcorn prayer. So sige po, magsimula na po tayo sa ating panalangin. Ate Janet, simulan niyo na po. Thank you po. Okay, thank you, Lord. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. God, indeed, you have said in your word, where there are two or three gathered in your name, you are in our midst. God, thank you. Indeed, you are here with us, Lord, listening to the cries of our hearts. And Lord, indeed, you are concerned about the burden that burdens us. And we just want to offer it all to you, Jesus. Thank you so much, Father, in Jesus' name. Amen. We praise you, Lord. Okay, Lord, we pray for all the. Okay. Tuloy po ba, Star? Continue? Okay. Lord, Opo, opo. we thank you so much, Lord, for the birthday celebrators. We pray for Edric. We pray for Kuya Edward. We pray for Sophia, for Hope, for Blessy.
We pray for Eileen. We pray for Nathan. We pray for Sammy. We pray for Darren. We pray for Grace, for Joshua, for Nick, for Pastor Norbert, and we pray for George. God, we just want to thank you for your children, for your people. Indeed, they are very special to you, Lord, giving another year of fruitfulness, another year of blessings and favor. God, we pray that they will continue to grow in you, that they will be rooted and grounded in your word, that they will be filled with your Holy Spirit. And let it be, oh God, that the mind of Christ will always guide them in making their decisions, choices, Lord. Do not allow any lie and deception, Father, um, to deceive them. But Lord, we pray that the covering of the blood of Jesus be upon them all. Father, we thank you for these lives. Thank you so much for them, Lord. Use them, Lord, as a blessing to their families wherever they are, God. Use them as the light and salt. Thank you so much, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Katagpuin mo, Lord, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at patuloy mo silang ingatan at pagpalain. Thank you, Lord. And even God, we thank you so much for Sister Anna Lou and Mark, Lord. Thank you so much. We rejoice with them, Lord, for giving them 25 years of love. And Lord, more years of togetherness, more years of love and peace and joy. Continue to bless them, Lord. Patuloy mo silang pagpalain, ingatan. Continue to unite them, Lord. Salamat po sa buhay nila. Patuloy mo silang pagpalain, Lord, kung ano man yung mga pangangailangan nila, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay. Lord, we pray especially for their children. Continue to bless their children as well. Protect them, Lord. Be with them. And Lord, we pray that you will just we pray that you will just continue to enlarge, expand your borders beyond measure. Thank you, Lord, for Sister Anna Lou and Brother Mark. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Lord, we pray for the Church of the Nazarene, starting with our General Superintendent, Busey, Crocker, Chambo, Sunberg, Daniels, and Sarmiento. We also lift up to you our District Superintendent, si Pastor Mark Liman, the LA District Advisory Board. Lord, we pray for these people, God, as they oversee the entire nomination, Lord. We pray that you would, and in the district, Lord, we pray that you would give them wisdom and oversight at pagpalaan niyo po ang kanilang mga pamilya, protektahan niyo po sila. I pray for unity then among them, Lord. And we also lift up to you our local church board, our Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Girly, and Tita LV, Lord. Even our La Filnas pastoral staff, PJ, PNPB, PRMPQ, Lord. We thank you for our leaders, Lord. Thank you for their diligence, their commitment, their hard work, Lord. We pray that you would continue to encourage them and give them strength, Lord. We just put a hedge of protection. We declare a hedge of protection over them, Lord, na no work of the enemy ang magtatagumpay sa buhay nila. Provide for everything that they need and refresh them as they refresh others, Lord. We also pray for the other congregation, God, sa LA campus, starting from the English congregation, Josue and Bella Tigila, Michael Marta, Dan Bayer, Pedro Torres, the Spanish congregation, Juan and Lina Fajardo and Gladys Rosales, South Korean Kie Sun Lee and Moon Yu Lee, and North Korean Jongwon Lee and Haesuk Lee. Lord, we pray also that you would bless their ministries, Lord, their congregation. We also pray for growth and greater fruitfulness sa kanila, Panginoon. We also lift up to you the NCB staff, Star Curtis, the New Covenant Academy, and the Filipino Nazarene churches, the leaders, God, Pastor Des, Pastor Sonny, and Pastor Don, di Panginoon. We also declare your blessings over them, Lord. We pray for your protection and your guidance, Lord, sa lahat ng ginagawa nila, Lord. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Heavenly Father, thank you, Lord, for this day. Tiyataas po namin ang mga sumusunod para sa kanilang mga request.
for the prayer request, Brother Alvin from Galston, na Lord, hipuin po ninyo siya na mabigyan siya ni Lord ng good health, God, na mabigyan siya ng gamot na hindi na siya kailangan ng surgery, Lord. And magiging okay na po siya. Thank you, Lord. And for Sister Amy po, God, na umaatake yung allergy niya lang sa panahon na to at marami inaatake ng allergy, God. Um, Bigyan niyo po siya ng kalakasan ng katawan, kalusugan, God, na na lalo na sa kanyang edad na to, God, na bigyan niyo siya ng protection po sa araw-araw, God. And also kay Jelly, sa kanya UTI and spotting, God, um, na maging okay na po yung kanyang pregnancy, God, na patuloy na bigyan niyo siya ng kalakasan ng katawan, and kung ano man yung nangyayari sa body niya, God, hipuin niyo po ang buong katawan niya, yung baby niya, na maging malusog po sila. And kay Noel, headache po, God, na kagalingan po para sa kanya, God, and para kay Sister Minda, safe travel back home po, na maging maayos yung pagbiyahe po niya, God. And sa Lafil na Simbang Gabi, God, na mas marami pong umattend and mas maging mapagbigyan kami na maging na na maaprubahan po itong simbang gabi na to, na para po magsama-sama po kami to praise you and worship you, God. And kay DS Ryan Cardinal po, stroke, hipuin po ninyo ang buong katawan niya, Lord, na yung kanyang mga nerves, God, na kung ano man yung nangyari sa kanya, God, um, kayo po ang magpapagaling po sa kanya, Lord, in Jesus' name. And kay Leonila, long life be strong. Um, Visayas, Typhoon, Tino, and na maging safe po ang mga tao, hindi lang po sa Visayas at sa mga nadadaanan po ngayon ng bagyo, Lord. Keep them safe, God, na maging maayos po ang Pilipinas, God, na kung ano man po yung nangyayari ngayon, God, is kayo lang po ang makakapagligtas sa lahat, God, and sorry po sa mga nagawa namin kasalanan, Lord. And kay Pastor Gled, final semester and graduation, God, thank you, Lord, for sa buhay po niya na um, maipapasa po niya lahat ng mga kailangan niyang matapos, God, para sa kanyang graduation, God. In advance po, maraming salamat po sa buhay po niya. Maraming salamat po sa paggabi sa kanya na magiging smooth po ang lahat. And kay Allison sa kanya academics, God, maraming salamat din po sa paggabi sa kanya at sa mga binibigay niyong wisdom po para sa kanya na mas nagiging maayos yung kanyang pag-aaral. Maraming maraming salamat po. And kay Brielle po, screen problem, God, na lahat po ng mga medicine na i-reseta sa kanya, Lord, na maging efektibo po, God, na hipuin niyo yung buong katawan niya kung ano man yung allergy na nangyari sa kanya, and na matapos na to, God, na kayo lang po ang makakapagpagaling sa kanya, Lord, na mabigyan niyo ng yung doktor na magbibigay sa kanya ng medicine is yun talagang magiging effective para mawala ito ng tuluyan na hindi na babalik o magpabalik-balik yung allergy na to, God. Kung ano man ang nangyayari sa skin niya. In Jesus' name. And kay Tita Pepot, safe travel, positive space, God, na maging maayos po yung pagbiyahe ni Tita Pepot at magkaroon siya agad ng um, spot para sa pag-uwi niya sa Pilipinas, God. And also, God, at hindi rin at wala rin bagyo sa pag-uwi ni Tita Pepot para safe po siya. And kay Ate Malin po, Property Managers Health, Sister Abby, Rochelle, May, Carol, um,
kagalingan po God na kayo po ang makakapagbagaling sa kanila Lord na hipuin ninyo ang bawat isa sa kanila. I- Um, Bigyan niyo po sila lahat ng mga needs po nila, yung mga kailangan po ng mga pamilya nila, yung pagkaaruga po sa kanila God. Maraming maraming salamat po sa kagalingan in advance po Lord. And pregnancy para kay Faith and Angelique God na maging healthy po ang mga katawan nila, especially yung mga baby rin po nila, and makapanganak sila ng maayos, God, na hindi sila mahirapan, and maging safe po. And all our drivers, God, safety, no accidents, pag-iingat sa night workers, God, gabayin niyo po ang bawat isa sa bawat isa po lahat ng mga nagtatrabaho sa gabi, sa umaga, sa mga nagdadrive at sa mga bumibiyahe po, God. Maraming maraming salamat po sa protection na binibigay ninyo parate. Thank you, Lord. And Hollywood Housing Manager, tenants, no untoward incidents, safety for all. Susan and Patrick Noel, able to walk, and Bezad, Pastor Sunday, Rachel Capulong, Cancer. God, hipuin po ninyo ang mga taong to God na ang pamilya nila, bigyan niyo sila ng um, lakas na alagaan sila parati, lahat ng mga provision ng mga needs nila God, na pati mga medicines God, na maging epektibo sa mga nirereseta sa kanila, na magkaroon sila ng kagalingan, na maging magandang testimony to para sa inyo, Lord. Thank you po, Lord. And Arthur, chronic disc ailment, um, na maging kung ano man to, Lord, tulungan niyo po siya na yung doctor na titingin sa kanya is mabigyan siya ng tamang kung ano yung mga dapat gawin, and yung medication na irereseta sa kanya, and also God na yung food na kakainin niya God is na talagang hindi rin magkakos sa nangyayari sa kanya ngayon God, kagalingan para sa kanya din po Lord. And God, Mission Possible February 2026, safe, successful financial provision. God, thank you Lord in advance na tulungan po ninyo lahat ng mga nagmi-mission na to na magkaroon po ng sapat na budget, at gabayan po ninyo, bigyan po ninyo ng um, uh, panghitain ng mga pastor namin, ang lahat na magmi-mission na kung ano yung mga dapat nilang gawin, God, na kayo ang maggabay sa kanila, na kayo ang mismong kumilos para sa mission na to, Lord, na kung ano talaga yung plano po ninyo para sa lahat po, God. Maraming maraming salamat po. And yung church planting of La Fieldness, God, um, yes, God, thank you, Lord, na mas, mas, mas marami pa pong soul na masisave, God, and mas maraming churches na Filipinas na mabubuo, na naka-align po sa inyo, Lord. Na lahat po kami maging align sa inyo, God. Na maging karapat dapat din po kami lahat. Maraming maraming salamat po. And members with body aches, knees, waist, feet, hands, back problems, stiff neck, na hipuin po ninyo ang bawat nerves namin lahat, Lord. Yung mga bones namin, lahat ng mga masakit sa mga katawan, ang bawat kung sino man itong mga to na may dinadanas na ganito, God. Um, na hindi kami kailangan i-surgery o kahit ano pa man, God, na sa isang hipo lang po ninyo, God, magkakaroon kami ng kagalingan, kalakasan, God, at patuloy na makakapag-ministry sa inyo, God. Thank you, Lord. And kay Sister Girly, Lola Fe,
Brother Alvin, Tita Pepot, Daddy Tony, complete healing, God. Thank you, Lord, sa kagalingan nila. Thank you po sa provision na binibigyan ninyo. Thank you po sa protection. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, thank you, Lord God, for tonight. Thank you, Lord, for the lesson that we have learned tonight, Lord. And Lord, Lord, we pray for these connecting events and programs, projects, evangelism, and discipleship missions. November 21, the Workers' Appreciation Night. Pray for the Pusila Overnight Friday on November 28 to 29. We also pray for the Alab Night Friday, December 5. Christmas Fellowship on December 21. New Year's Eve Fellowship on December 31st. Annual prayer fasting Monday to Friday from January 5 to 9, 2026. Worship night Friday, January 9, 2026. Alab night, February 6, 2026. Ibig movies on February 15, 2026. And Mission Possible, February 15 to March 15, 2026. Lord God, your word says that we can plan, but we need your spirit, Lord, and you will direct our steps. Lord, thank you, Lord God, for the knowledge that you have given our leadership, our pastors, Lord God, to plan all these events, Lord God. But we need confirmation and affirmation from you, Lord God, that you are there, you will be always there, that you will make everything smooth, you will provide, you will keep the the leadership healthy, even the workers, Lord God. Everybody will be in good health and good spirit, will be excited, Lord God, full of enthusiasm, Lord God. And we just pray that this all these events, Lord God, will bear fruit, Lord, that more people and more souls will get to know you more, will get to fall in love with you, and will know the true meaning of worship and giving you all the praise for you are worthy, Lord. And Lord, may you continue to bless our church, bless the work of the hands of each pastor, each worker, Lord God, each leader, and may you anoint them. And we just pray that there would be a download of um, your will, Lord God. May your will always be done, Lord God. Lord, we just trust in you. We believe that that all these events will be successful because you are with us, you are good, and you are gracious, Lord God. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Panginoon, tinataas namin si Lola Fe. Maraming salamat po sa complete healing niya, Panginoon. At dalangin namin na patuloy po, Panginoon, ang kanyang pag-recover sa kanyang kalakasan. Dalangin din namin, Panginoon, si Ate Mini na masakit po yung tuhod. Dalangin po namin na kayo po ang magpagaling, Panginoon, ng kanyang tuhod. We also pray, Lord God, yung classroom management at nawa, Panginoon, kayo maging dahilan para mag-behave yung mga bata, Panginoon, na merong behavioral problem, Panginoon. And we continue to pray for our church, Panginoon. We also pray for people, Lord God, that who left our church. We pray, Lord God, na bigyan niyo po ng kapayapaan ang kanilang mga puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, na darating ang Panginoon, panahon na kayo po ang may akda na kami po ay magkakasama muli at magkakaroon po, Panginoon, ng magandang pagsasama, pag-uusap at reconciliation, Panginoon. Dahil yan po ang inyo po. That's how you operate, Lord God. You operate on love, not on hatred. Maraming salamat po. We pray also, Lord God, um, sa darating, Panginoon, na mga evangelistic and connecting event namin, yung pinaplano, Panginoon, na simbang gabi. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y maging daan upang makapagdala kami, Panginoon, dahil super sensitive po, Panginoon, ng mga tao na naghahanap ng simbahan pagka panahon ng Pasko. At naway ang kalungkutan ay mapunuan ninyo, Panginoon, at ang kasiyahan sa puso, Panginoon, ay mapalago niyo pa sa pagdala, Panginoon, ng mga tao sa inyong simbahan. Dalangin namin, Panginoon, ito sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Lord, we pray for Brother Rene na according to Kiko po may sipon and magkaroon po ng good health po sa aming mga churchmates lalo po lumalapig na po ang panahon. It's
flu season, Lord God, but we know that you are stronger than any sickness, Lord God, and you will continue to protect every member of our church in Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga dalangin na inabot namin sa iyong trono ng iyong biyaya. Ayan mo nga na ikaw, O Diyos, ay aming nabigyan ng kasiyahan at napagpala ang iyong pangalan, Panginoon. So sa aming pamamahinga, Panginoon, ayan mo nga ang iyong pagpapala ay siyang igawad sa bawat isa at sa pamilya na aming kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God, the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Magandang gabi po sa inyong lahat. Buksan na po natin ating mga bintana at tayo mag-picture-picture na. At ayan, 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 ayan. Ayan, ayusin natin yung mga naggagandahang mga muka. Ayan, dali lang po. Ayusin lang po natin. Okay, dogs. Ayan. Happy anniversary ulit sa mga mangubat. At nag-enjoy kami sa inyong napakasayang party at celebration. Ayan. Ang saya lang makita yung mga ano no, na nakakatuwa nakita ko si Shane no. Tapos binati ko siya, biniro ko sabi ko, magkita tayo sa linggo no. Nakangiti siya kasi yung ngiti ni Shailene na nakita niya yung mga ano. So parang ang saya-saya ni Shailene, di ba? So yun, manalangin tayo no na tayo po ay umusad patungo sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. At the count of three, one, two, three, and smile. Ayan, salamat po. Ah, baka po wala po tayong Friday D clusters because sabi sa 100% ang Thursday, Friday, and Saturday na rains, no? Rain. So, kasi po, nabanggit ka ni Aldrin na flu season ngayon. Kaya naman natin ng rains pero since flu season, ayaw nating i-risk yung mga may edad, mga buntis, yung mga, di ba, buntis pa naman si Cyrus, so kailangan ingatan natin. So, mag-a-announce po tayo para po mas maganda po na makapag-ready tayo sa linggo. Ayan. Magpahinga tayo siguro ng Biyernes since ang susunod na dalawang Biyernes ay Workers Appreciation Day at saka lilipad mangingibang bansa sa papuntang San Diego ang Busilak. So, ihanda nyo na yung mga passport nyo. Ayan. So, we'll see you. We'll see you on Sunday. God bless you guys. Bye-bye. Ay. Good night.